Yan guys, isang mapagpalang hapon ulit sa ating lahat o hapon ngayon kasi alas 2:30 na. So pang walong araw ko ngayon. So hapon na ako nakapunta ng site. Pero kanina nakapaglalagay na ako ng dalawang pin lights sa ground floor kasi may mga area doon na medyo madilim. Kaya nilagyan natin ng pin light para yung kanilang ginagawa doon ay magkaroon ng liwanag, especially doon sa hagdan. So, ngayon ay nandito tayo sa loob ng Kisame ulit at iwa-wiring ko na yung mga para dito sa natitirang wiringan. Yung dito sa family area and then dito sa bandang CR. Ito yung nilayout ko nung nakaraan na para sa mga ilaw. So, tatlong drop yung inabang ko dyan na para sa ilaw. Medyo mahaba tong ano na to, CR, kaya tatlo yung inabang natin. Solo yung nandun sa may shower area, yung part na yun. Yan. Doon. Tapos dito, gagawin nating magkasama. So, ito basic lang na pag-wiring. So, dalawang return. At mayroong isang live papunta dun sa switch. Ayan, papakita natin kung paano mag-wiring ng basic wiring, tugang switch. Ayan. Para dun sa mga gustong matuto sa pag-wiring ng electrical, ito ay line-to-line connection dahil ito ay nasa Valenzuela lang na project. Kaya ang gamit natin dito ay line-to-line connection. So sa line-to-line, dalawang wire yan, line 1, line 2, may power. Dito kasi ay 110, 110 lang yan, kada isang wire. So, yung line 1, kalimitan dinadala natin doon sa switch at ang line 2, yun yung pinapartner natin dito sa ilaw. Sa kapartner nung return na mula doon sa switch din. So ito, ang ginawa natin dito, supply pa lang ito nitong kwarto na yan, then kwarto nito. Yan, line 1 and line 2 dyan. So yung line 1 dyan ay ginawa natin itong may pula. Yan. So mamaya papakita natin. So itong isa na tubo, yung butas na yun yung pababa. Then ito ang isusuot natin dyan na wire tatlo. Kasi dalawang return at isang line 2. Yun lang yung tandaan nyo palagi. Na si line 2 at si return lang yung magkakasama sa mga ilaw. Si line 1 ay hindi yan pumupunta doon sa mga layout natin sa ilaw. Dito lang siya palagi yan, papunta sa switch. At kukunik lang siya, papunta din doon sa ibang mga box, junction box, square box, or mga pull box. Doon lang siya pupunta. At bababa na yan, papunta sa switch. Yun lang yung trabaho ni line 1. At si line 2, ang trabaho niya, nandun lang yan, pumapartner sa return. Na yung return mula sa switch, papunta lang yan dun sa ilaw. Ayan, yan yung palagi nating tinuturo para madali nyong maintindihan. At si line 2, mula sa breaker, papunta sa kapartner ni return. Then si line 1, mula sa breaker, papunta lang sa switch. Yan lang yung palagi nyong tandaan para yung inyong wiring ay hindi magkakaroon ng short, hindi sasabog, kumbaga. Okay, so yan, start tayo ng wiring. So gamit natin dito na wire ay number 3.5, yung para sa line 2, at yung yan 3.5 mm square at PD yung ating gamit, o Phelps Duds. Yan ang isa sa mga magandang klase ng wire sa Pilipinas. Then etong isa 2.0 mm square, kulay red ito, yung isa ay kulay black. Ayan. So hanapin lang natin dulo. Ayan. Tama-tama, hindi siya masyadong mainit kasi nga maulan sa labas. Ayan, hindi pa rin tumitigil yung ulan. Yan, ituturo natin yung basic na pag-wiring. So itong para doon sa dulo, ididiretso ko yun mula dito. Then yung papunta sa gitna, hanggang dito lang muna siya. Yan. Kasi magkakaroon pa siya ng drop dito, then nag-i-splice siya doon sa isang return, then pupunta siya doon. So ang unahin kong sukat yung nasa dulo. Tapos puputulin ko lang siya dito, tapos sabay-sabay na silang lahat papunta sa switch.
Sabay-sabay na silang ipapasok mamaya papunta sa switch. Yan guys, tinutupi lang natin yung dulo. Tapos ipasok natin doon sa tubo. So PVC naman yung gamit ko dito. Din yung dulo ng PVC dahil sulong ilaw na doon banda sa dulo ay may flexible. Kaya hindi na tayo gumamit ng junction box kasi last na ilaw na yon. Sukat lang muna ko. Tuloy natin. Tapos, doon sa gitna ay lagyan natin ng tape para malaman natin yung kung hanggang saan lang yung pagpasok ng ating wire papunta dun sa dulo. Kaya dapat lagyan natin ng tape yung nandun sa gitnang junction box. Tapos ugod. Then, para hindi kayo mahirapan, kasi ito, simpleng layout lang naman, dire-diretso lang. Unahin nyo na wiring mula sa gitna, papunta doon sa dulo. Papartneran nyo na siya ng isang wire para sa line 2. Ayan. So, isasaliwa lang natin yung So, tupiin din natin yung block. Tapos, lalagyan natin ng tape. Ano yung wire natin guys, o yung drop. Yan. Mahaba na yan para doon sa pagtatapan ng ilaw para dyan sa shower area. So yung ilagay kong tanda, yan sinasabi ko kanina. Ayan, kailangan tandaan para malaman natin kung hanggang saan lang natin siya itigil pag suksok para doon. So yung ganyan na pamamaraan, lalo na kapag ganyang masikip at last na ilaw na siya, hindi ko na siya nilalagyan ng junction box. Para kahit hindi ka na pumunta doon, itulak mo lang siya. Kumbaga, pag layout mo nitong PVC, lagyan mo na kaagad ng flexible yung dulo. Kailangan may hub. Yung dulo niyan may hub. Sinuksok ko lang yung flexible doon sa hub para may pasok yung 1/2 na flexible. Then, pagdating dito, ang gagawin ko naman, isusukat ko naman yung isang pula, magpapanibagong pula ako kasi ito para na to dito sa dulong ilaw eh. Isang pula, then yung partneran ko na rin ng itim. So yung
pula na 2.0 hanggang dito yon. So putulin ko muna yan. Ito. Yung putulin ko na tama lang na makapag-splice. Ayan. So yun guys, ito. Ayan, black and red. Itusok ko na dito sa drop nito. Ilaw sa gitna. Yan. Okay. So ganyan lang kahaba yung drop niya. Then itong itim, dito ko yan puputulin nito. Kasi mag-i-splice lang itong isang itim na to dito. Kasi pag pinutol ko yan, ibig sabihin magiging tatlo na yung ano yan, dulo. Isa nito, isa nun, at isa nito. So kalimitan ginagawa natin, ay ginaganyan lang natin yan. Yan. So kung mayroon kayong katanungan na hindi ba mababaklas yan pag inikot lang, hindi yan basta nababaklas basta mahigpit yung inyong pagka-twist. At dito puputulin ko lang din siya na para sa splicing lang, sukat lang. Yan. So pag natandaan nyo, dyan na putulin. Ito. Okay. So bago nyo itusok doon, kabila, splice nyo muna dito, kabila. Dito sa gitna. Ayan. Guys, okay na. Na-splice na natin yung black sa black. At yan ang kagandahan kapag color coding yung gamit yung wire. Didiretso ko na yan papunta sa kabila. Yan. So itong kapartner ng itim na pumunta dito sa gitna, puputulin ko din yan, nakapantay niya doon papunta sa kabilang box. Kasi doon lang sila magpapanagpo niya nung kasama niyang ilaw dito. Okay. Yan. So dahil mahaba yung isa, iti-tape lang natin to ang dalawa. Yan. Kung saan siya umabot. Yan. So dito lang siya umabot kasi yan mahaba dahil didiretso yan dun sa isang junction box. Hindi siya dito mag-i-splice. Dun lang mag-i-splice itong mahaba na galing doon sa dulo na ilaw natin. Yan. So para hindi kayo malito. Ayan, tinupian lang natin. Then pasok natin dito. Yan. Yan. Dito na siya. Umatras. Yan. Atake natin. Yan. Okay, nakalabas na siya. So, tulak na natin yan. Ayan o. Okay, dulo. Yan. Tulak pa natin konti. Yan, okay na. So, tupiin na natin to. So, ayan, tatakpan na lang yan. Okay, so mula dito ay lalagyan ko lang ng drop yan. Ito. Then
yung magiging return nito, ididiretso ko na sa switch sa baba. So ngayon, sukat ko na to. Ito, papunta dun sa baba. Sukatin ko na to. Kasi malapit lang naman to. Kaya hindi ko na siya puputulin. Na mag-i-splice lang dyan, yung nandun lang sa dulo. Okay. Yan, suot lang natin. And then, so, mahaba na siya. So, baka nandun na yun. Yan, mahaba na yun. Ayan, mayroon tayong kapartner doon sa baba. Yan! Pwede na? Okay. So, yun, mayroon tayong kapartner sa baba. Yung ating kaibigan na tile sitter. Okay na? Sige. Salamat, bye! Yan, sukat lang natin to. Yan, sukat natin. Okay. Sukat natin papunta sa drop. Lagyan natin ng allowance. Yan. Partneran ulit natin ng itim. Yan, then pasok natin ulit dito. Pinakaunang drop. Natanggal. Tanggal yung aking box. Pintal mano kasi yung kapit niya kasi konti lang. Naputol yung ano niya. Double knockout kasi yun guys. Na klase yan o. Kapag naiwan yung maliit lang. Para kasi sa ano yan eh. At 1/2 saka 3/4 na connector. Kaya double knockout siya. Pag yun na natira para sa 1/2 yun yung maliit ngayon. Napipigtal siya. Kalimitan napipigtal yan. Yan o. So yun, tatanggalin ko na tong tape na to. Yan. Para may splice ko na yung isang pula dito sa isang pula na to na bumaba ng switch kasi sila dalawa magkakasama. Yan. Yan yung switch natin o yan yung wiring natin kapag tugang switch yung inyong nilagay. Yan. Ito para doon sa isang ilaw o sa dalawang ilaw, yung isa para doon sa sulong ilaw doon sa dulo. So yan na siya guys, oh. Yan. Itong putol na to, galing to dyan sa gitna. In-splice natin dito. Ito, yan. Pumunta yan dyan sa may ilaw na to. Dito din. Kasi nga silang dalawa yung magkakasama. Kaya in-splice natin. Yung isa, sulo. Kasi nag-iisa siyang ilaw doon sa shower. Para sa shower yun. Pag gumamit siya ng shower, pwedeng pailawin niya lang ito. Yan. Or halimbawa, kung hindi siya gagamit ng shower, ang papailawin niya lang itong nandito. Yan. Tapos yan, nilagyan lang natin ng kunting allowance para
Pag nag-wiring naman tayo papunta doon sa kabila ay mayroon siyang looping. So, ayan. Yan lang yun palagi nating tandaan. Okay, so splice ko muna siya. Ayan guys, tinupin na natin. Okay, so nandito na siya. Ayan, papakita natin. Papakita ko sa inyo paano pababa naman. So ayan guys, nagdagdag na tayo ng isa pula. Yung dagdag natin na to, yun yung galing doon sa dulo. Kasi yung pagsukat natin ng wire kanina, hanggang dito lang yun pumunta. Itong putol na to, ayan. Then itong mahaba na to, ayan, diretso na sa switch yan. Itong hawak kong isa na pumunta dito at pumunta dyan sa gitna. So ngayon, tatlo sila dahil mayroong line 1, mayroong live na isa. So tutulak lang natin yan dyan sa may toto sa butas na yan. Lagyan lang natin ng tape. Lobat yung aking cellphone guys. Bali, hindi nyo muna putulin. Huwag nyo muna putulin pag ganyan na ano lang, na wala naman na siyang ibang kasama. So mamaya nyo na putulin kapag nakarating na ito doon sa baba sa switch para masukat nyo na mabuti dito sa mga kasama niya na pag i-splicean nyo yung allowance. So hindi na pala natin tinandaan yung dalawang pula kung saan dyan yung para dito sa ilaw na to. Doon na lang natin yan malalaman kapag naglagay na tayo ng switch. Or pwede nyo rin tandaan yon. Halimbawa, maraming ilaw. Gusto nyo yung unang ilaw ay tandaan nyo ng tape number 1. Tapos yung pangalawa number 2. Lagyan nyo ng tape. Pwede yon. Pero pwede rin naman wala. Doon na kayo magbase kapag naglagay na kayo ng mga devices sa baba kapag may power na. Pero ang disadvantage kasi nun, kung antayin mo na may power, hindi mo malalaman yung pagkasunod-sunod. Lalo kapag marami yung switch. Kaya kung marami na, lagyan nyo niya ng tagging. Sa akin, kapag ganito lang ka dami yung wire, hindi ko na siya tinatagingan. Pero mas mainam na tagingan nyo guys. Lalo kapag umpisa pa lang kayong natututo sa pag-wiring ng lightings. Yan. Minus splicing tayo ng isa lang. Ayan. Saka na natin ito putulin. Ayan. Oh, di ba? Ganun lang. Ayan. Balian natin. Okay, putol. Then, itong putol na to, para dito din sa putol syempre. Ayan. Then, itong ang itim na to,
Ito, yun na pumunta doon, kapartner ng return. Dito natin ilagay yan. Purong itim silang lahat. Yan. Yan, ito na yung pumunta ng breaker, guys. Yan. Ito na pumunta ng breaker. Then, yung itim na pumunta ng switch, ito. Bumaba ng switch. Dito yan sa may pula. Yan, yung may halong pula. Ito yung pumunta din sa breaker. Yan. Si line 1 na tinatawag natin, pumunta lang ng switch. Yan. So, si line 2, hindi na siya pumupunta ng switch. Or optional lang yan. Kung meron kayong outlet na ilalagay doon sa baba ng switch, pwede kayong magpababa ng isang line kasama nito. Pero tagingan nyo. Make sure na matagingan nyo na line 2 siya. Then yung isa line 1. Lalo kapag parehas ang kulay. Kasi pag hindi nyo natagingan, baka pwedeng siya at si line 1 o si line 2 at si line 1 ang nailagay nyo sa switch. Kapag nagkaroon ng power, pag pinindot mo yung switch, mag-short siya. Yun yung iwasan nyo. Lalo na kapag sa bahay natin kasi kadalasan isang breaker lang yung ginagamit natin, kaya isang circuito lang silang lahat. Si outlet saka si ilaw ay magkakasama lang. Kaya kung ganun, maglagay kayo ng tagging. Dalawang tape para kay line 2 or isang tape para kay line 1 or isang tape para kay line 1, wala nang tape si line 2. Pwede yung ganun. Para malaman nyo lang kung saan si line 2. Then yung sa mga return, bahala na kayo kung paano nyo tagingan. Pwedeng i-tape nyo sama-sama yung mga return para malaman nyo na sila yung return. Lalo na kapag isang size lang ng wire yung ginamit nyo. Pwede kasing isang size ng wire lang yan at isang kulay lang din. So, ayan. Splice na lang yan, guys. Siguro naman nasundan nyo na ng mabuti yung basic na pag-wiring nitong tugang na switch para sa mga ilaw natin. Ayan lang yung basic na pag-wiring niya, guys. Ayan, sana ay mayroon kayong napulot na kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and paki-share naman ng video ito para maraming mga baguhan yung makaalam at matuto sa pag-wiring. At kung nakatulong ito sa inyo, ay paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Maraming salamat, guys. God bless.